Sa panahong ito na walang katiyakan, maikli ang buhay, punong-puno pa ng lumbay, sandali lang ang ligaya, kay haba ng kalungkutan, sa maraming suliranin, ang pag-iyak, walang hanggan, namumugtong mga mata, wala nang masilayan, puputok ang dibdib sa sama ng kalooban, nahahapong katawan, halos ayaw ng igalaw, uusal ng dalangin, ang pag-asay, ang Diyos na lamang. Pupunta sa templo, sa gusaling sambahan, doon iiiyak ang maraming kasawian. Isusumbong sa Diyos ang pinagdaraanan, ang makapangyarihan, ang huling hantungan. Paano na lamang kung sa pagpunta mo sa sambahan, sa simbahan, ay kung ano-ano ang iyong madaratnan? Paano po kung yung lugar mismo ay hindi akmang tawaging bahay ng Diyos, hindi presentable? Maganda pa ang bahay ni pastor kung ihahambing. Sus Maria! Sa sermon ay kung ano-ano ang pinag-uusapan, kung sino-sino ang nasa pulpito, at ang kasuklam-suklam sa lahat, ang nandoon ay mga politiko na masahol pa sa mga Diyos-Diyusan ang dating. Paano mo sasabihin sa Diyos ang iyong kalagayan? Paano mo ibubulong sa Kanya ang iyong kailangan? Paano ka aawit ng himno ng pagpupuri sa lumalang kung mayat-maya ang tunog ng cellphone ng katabi mong mamaw? Nagugulo ka sa iyong pananalangin. Nagkukwentuhan kasi ang mga katabi mong peste. May biglang tatawa, ang bunganga ay parang sa buwaya. Hindi ka ba makakaramdam ng ibayong kasawian? Baka pagsisihan mo kung bakit pumunta ka pa. Samantalang higit na mainam pa, ang sa bahay ka na lang sana. Gusto mo sanang mapakinggan ang mensahe ng kalangitan. Gusto mo ng inspirasyon na hatid ng salita ng katotohanan. Paano kung kwento ang iyong napakinggan? Opinyon ng nagsermon ang isinubo sa iyong isipan. Yung opinion niya ay ipinagsigawan. Pag hinanap mo sa Bible, ni sa cover ay hindi mo matatagpuan. Ang pinakamasakit yun nga, politiko ang nagsermon. Naku po, lolo, langit sana ang gusto mong marating. Abay, dadalhin ka sa impyerno. Naranasan nyo na po ba na sa iglesia ay manambahan? Bakit di nyo subukan ng inyong maranasan? Yung mga nasa itaas na masasamang karanasan, sa loob ng kapilya ay pawang kabaligtaran. Narito po ang 6 na dahilan kung bakit masarap sumamba kasama ang kapatiran. Una, matanaw mo pa lamang ang sambahan. Maliit na kapilya man o medyo may kalakihan, masasabi mong ang sasadyain mo ay sa Diyos na tahanan. Hindi mo ipagkakamaling ordinaryong tirahan lamang. May pagkakakilanlan, kakaiba, may karisma, mapangakit, presentable ang lugar, conducive for proper worship o pananambahan. Maiingganyo kang pumasok, maalwan, magandang tingnan, para kang nasa palasyo ng isang kaharian. Sa loob ay wala kang makikita na kung ano-anong bagay na hindi kailangan sa pagsamba. Walang mga rebulto ng kung sino-sino, walang mga relikya at mga kagaya nito. Pangalawa, ang mga kasama mo sa loob ay mananamba lahat. Walang naligaw lamang. Pare-pareho kayong pumunta doon para sumamba. Walang ibang dahilan. Hindi para magtinda, hindi para maningil ng utang, hindi para magtsismisan, hindi para mag-cellphone at manood ng kung ano-ano habang sumasamba. Makakapag-concentrate ka sa pananalangin at pananambahan. Tahimik mong masasabi sa Diyos ang gusto mong sabihin. Pwede mong iluha ang iyong nararamdaman. Sagrado ang lugar, sagrado ang bawat sandali. Kung pwede lang ay wag na munang lumabas kapag tapos na ang lahat. Baka pwedeng sandali pang maranasan mo ang kapayapaan ng isip. Paglabas mo kasi ng kapilya ay sasagupa ka na naman sa sari-saring problema. Kung pwede lang. Ang kanilang mga suliranin na sasabi sa Diyos ang lahat ng kanilang pangangailangan, at dito rin po sa loob ng sambahan
ay nagbibigay po ng iba yung inspirasyon at kalakasan sa mga kapatid, lalo na po kapag sila ay humaharap sa mga matitinding pagsubok ng buhay. Pangatlo, ang sermon ay tungkol sa kabanalan, kaligtasan, moralidad, disiplina, at maayos na buhay at pamumuhay. Biblia ang ginagamit at binabasa at mga kaugnay na babasahin na ayon sa katuruan ng Biblia. Hindi chismis, hindi opinyon ng kung sino, hindi fake news, hindi politika, hindi pinag-uusapan ang kung sino-sino at kung ano-ano. Pang-apat, pastor, ministro, ebanghelista ang nagtuturo. Hindi bisitang artista o sikat na kung sinong tarpulano, lalong hindi politiko. Ang mensahe ay makalangit. Sa pagsasalita ay may malasakit. Hindi personalan ang atake. May breeding, desente. Kagalang-galang kahit sabihin mo pang mas maganda kang lalaki, sabi mo. Hindi mo kariringgan ng mga salitang magaspang habang nasa pulpito. Hindi nagmumura gaya ng iba. Magalang ang tono. Akma sa okasyon ang gamit ng mga salita. Kakikitaan mo ng kapangyarihan at otoridad na magpahayag ng katotohanan at mga kautusan at kaaralan ng Diyos. Malawak ang kaalaman sa Biblia. Panglima, hymn singing, pag-aawitan. Masarap sabayan ang awit ng kapatiran kahit ang tono ay hindi mo alam. Mababasa mo sa malaking monitor ang liriko, masasabayan mo, mararamdaman mo na hindi ka nag-iisa, may kasabay ka, sama-sama at sabay-sabay ninyong inaawitan ang may lalang. Nilalambing ang Diyos na pinaka makapangyarihan. Siya na tunay mong kailangan, kaya ka nandoon sa sambahan. Sa pakiramdam mo, ay tinutulungan ka ng mga katabi mo na lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng pag-aawitan. Totoo naman na ang mga awiting patungkol sa pagpupuri sa Diyos ay isang anyo ng pananalangin, pagtawag, pagsamba, pakikiusap sa Kanya. Sa akmang pagkumpas at tunog ng organo ay lalo itong nagiging makabuluhan. Nanunuot ang awitan sa iyong kaluluwa na uhaw sa kalinga ng pinakamakapangyarihan Diyos na nakahandang ibigay sa iyo ang iyong mga pangangailangan. Kaya, hindi maiiwasan nitong kapatiran na mapaluha habang nararamdaman ang kapangyarihan ng mga awiting papuri sa kalangitan. Pang-anim, ang Diyos at si Jesus at wala nang iba pang sinasamba. Ang mga pagpupuri, pananalangin at pag-aawitan ay para sa kanila. Sila ang tanglaw sa buhay ng bawat isa. Ang Diyos at si Jesus lamang, wala nang iba pa. Ang gusto ng Diyos at ni Jesus na paraan ng pagsamba sa kanila ang makikita na ginagawa ng iglesia. Kung duda kayo, ay basahin nyo sa Biblia. Napakasarap po sumamba, sumama sa samba ng iglesia. Kahit hindi ka miyembro, ay pwede namang sa kanila ay sumama talaga. Lalo na po at wala na kayong mapuntahan. Kung sa buhay na taglay, ang hirap ay sangdamukal. Sa sakit na taglay ay kailangan ang kagalingan. Sa samba ng kapatiran, subukang ito ay makamtan. Huwag nyo lamang tutularan yung isang nabalitaan nyo rin siguro o napanood sa social media na pumasok sa kapilya sa oras ng samba para tiktikan ang kapatiran. Hindi para makisamba, kundi para mag-spy. Nag-video-video habang sumasamba ang iglesia. Bawal na bawal po sa sino man, kapatiran man o bisita, na gawin ang gayon dahil nakapipinsala, nakasisira ng kabanalan ng okasyon. Ay pagsamba yon, hindi seminar, hindi meeting, hindi party.
Gusto raw yatang patunayan na isang kulto ang Iglesia ni Cristo. Duda ako kung alam niya ang meaning ng salitang kulto at kung ano ang gawain ng mga ito. Parang gusto niyang sabihin na yung ginagawa nila sa relihiyon nila na isang kulto ay gayon din ang ginagawa sa Iglesia ni Cristo. May naalala ako bigla Si Satanas, sino pa? Yung ahas na pumasok sa paraiso sa halamanan ng Eden. Paraiso yon na mismong ang Diyos ang naghanda para kay Eva at Adan. Pinasok ni Satanas para tuksuhin yung dalawa. Ganito rin ang ginawa ng miyembro ng kulto na pumasok at nag-spy sa pagsamba ng iglesia. Tinukso ang kapatiran. Pagsamba ang pinasok ng lapastangan at barumbadong wala ni gahiblang kabanalan sa katawan. Huwag po ninyong tutularan. Tatanggapin ng taong iyon ang para sa kanyang kagagawan. Kung kailan at paano, ay ang Diyos lamang ang nakaaalam. Pero ang dalangin ng kapatiran, sana ang taong yon ay maliwanagan at kaawaan at patawarin ng Diyos sa kanyang kagagawan. Sinalaula ang pagsamba na sa Diyos at kay Jesus iniaalay. Pagbati sa mga taga-lokal ng San Isidro, Bulacan East mula kay Ronelo Asares. Shout out kay Romeo Gueco dyan sa lokal ng North Vancouver sa Canada. Ganon din sa lokal ng Fairview mula naman kay Flora Parungaw. Kay Luisito Pabilona Jr. dyan sa lokal ng Kalamansig, Maguindanao. Shout out din kay Alfredo Pokis na nakahandang bumoto kay Congressman Marcoleta. Kay Beryl Lardo mula dyan sa lokal ng Bago City, Negros Occidental. Kay Noel Paulin Sr., batiin din natin ang lokal ng Piña, Distrito ng Quezon, ang pamilya Red, sinaka Cynthia at Vince Allen. Sinaka Solomon, Kashanaya, Simon at Vince Solomon at ang kanilang mabait na destinado si Ka Darikson Baisa at ang kanyang asawa. Ganon din sa mga diakono at diakonesa dyan at maging ang mga mang-aawit. Happy viewing po sa inyo dyan. Pagbati raw sa lokal ng Novaliches mula kay Pablo Lazo. Shout out po sa lahat ng taga-lokal ng Baseco, District ng Maynila, lalo na sa mga kalihim ng lokal. Mula naman kay Emily Villegas. Kumusta po kayo dyan? Maligayang panunood po sa inyo. Shout out din natin si Emar Togonon. Salamat sa suporta mo, bossing. Ganon din kay Roderick De Jesus at happy viewing po sa mga kapatid dyan sa lokal ng Barangka, Distrito ng Marikina. Shout out din kay Rujen Navarro Benlot at sa lokal ng Veterans 2, Distrito ng Sentral. Salamat po mga kababayan, kagaya po ng dati. Pagpalain po nawa ng Diyos ang ating mahal na bayang Pilipinas. Manaig ang batas at ang katarungan sa lipunan para sa ating payapang pamumuhay.